Good afternoon, everyone. Good afternoon. I was asked to preach on the last message for the conference, and I thank God for the privilege that I have with you for the past 4 days. It has been a wonderful and delightful experience, sharing fellowship and life with you. So praise God. It's a blessing to be here. Shall we pray? Father God in heaven, we thank you for giving us the opportunity to wrap up all these things with your word and challenge on how we could really live a life that counts. Like the Apostle Paul, we pray that our delight is in sharing, preaching, living the gospel of the Lord Jesus Christ, in which the center is Jesus Christ Himself. So Lord, in our time together in pondering upon the word, we see who Christ is and how important it is to live His life and reflect who He is on how we talk, we think, and how we act as your people and as your children. Be gracious to each and every one of us, even your servant, and we pray that all these things will be glorified and magnified in holy name. Thank you, Lord, for answering our prayer. So we can ask all these things in Jesus' name. Amen. I'm having a message in the series on the book of Philippians. So please open your Bible in the book of Philippians chapter 1, and we will try to read verses 12 to 18. Actually, it's up to 30, but I'll just read the first portion of the message. This is what the word of the Lord says, Philippians chapter 1, verses 12 to 18. But I want you to know, brethren, that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel, so that it has become evident to the whole palace guard and to all the rest that my chains are in Christ. And most of the brethren in the Lord, having become confident by my chains, are much more bold to speak the word without fear. Some indeed preach Christ even from envy and strife, and some also from goodwill. The former preach Christ from selfish ambition, not sincerely supposing to add affliction to my chains. But the latter out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and in this I rejoice, yes, and will rejoice. This is the word of the Lord. May the Lord bless the reading of His word. Si Apostle Paul, tinawag niya ang kanyang sarili sa Ephesians as the ambassador in chains. Ambassador in chains. Pag sinabi mo natin ambassador, nagre-represent ka ng isang country. Nagkakaroon ng problema noon ng ambassador ng US sa Philippines kasi nakikialam siya sa election, sa politics. Hindi po dapat yun. Dapat yung country mo ang i-represent mo. Well, hindi na nangialam ka sa kung anong nangyayari sa country na kung saan dapat nagre-represent ka. So, naging problema yung US ambassador. Ngayon, medyo naglaylo sila. They're trying to adjust to our president and the way he handles the government. Very important ang ambassador. Kasi, parang ikaw yung little president na nagre-represent ng sarili mong country. And one thing good about the Apostle Paul is this: he knows well kung sino yung nire-represent niya. At pinag-iingatan niya yun. Believe ako sa mga Pilipino actually. At marami rin believe sa mga Pilipino. Kasi ito po yung isang bagay na talagang na-observe ko kapag Pilipino na yung isang worker, yung mga OFW. Talagang nakapagtataka kasi kapag naglalakad ako dito sa Hong Kong, sabi ko sa sarili ko, bakit ang mga Pilipino kapag nandito sa Hong Kong o nasa ibang country, talagang sumusunod sila sa law. Kung saan dapat tatawid, tatawid. Kung saan hihinto, hihintuin. Pero pagdating sa Pilipinas, kahit saan. Dito, hindi sila basta-basta nagtatapon ng basura. Walang umihi-ihi dito sa gilid o sa pader. Talaga maghahanap ka ng CR. Disiplinado tayo rito o sa ibang ng country. Maybe because
iniisip din natin, tayo yung mga Pilipino, nire-represent natin na mabuti ang bansang Pilipinas. Pero pag nandun na tayo sa rin nating bansa, bahala ka sa buhay mo. Ganun yung nangyayari sa atin. But this is a good example and a good illustration, knowing that the same thing happens in the life of the Apostle Paul. Actually, yung lahat na nangyari sa kanya, hindi niya talaga sensationalize. Kasi may ibang mga tao kung magsalita, yung sakit ng nararamdaman na nasa kalingkingan lang. Pero kung magsalita sila, kala mo, yung sakit nila, cancer na. Hindi ba may mga ganon? Over-exaggeration para lang mapakinggan sila. Merong isang tao doon sa, hindi ko nasasabihin, saan man sa Pilipinas, para maproteksyonan ang reputasyon ng probinsyang ito o ng lugar na ito. Pero may kaibigan kami na kapag lumalapit siya sa, hindi lang ako kasi yung talagang familiar sa kanya, mas familiar yung iba. Pero kapag lumalapit na siya, nag-aalisa na lahat ng mga tao. Tapos kapag dumarating siya, sasabihin nila, oh, nandito na yung bagyo, umalis na tayo. Kasi one time, sabi niya, nakita niya ako, bumisita ako sa lugar na ito, tapos nakita niya ako, pumunta ka sa bahay, patutumbahan kita ng paka. Naman? Magmimerienda kami daw po kami, tapos itutumba niya yung baka. Sabi ko, tumba mo yung baka, papatayin mo rin agad. para lang pakita niya kung ano siya kayaman o ano ang kanyang kakayanan. Ginagawa niyang exaggerated yung sinasabi niya. Pero si Apostle Paul, kabaliktaran. Ang lahat ng nangyari sa kanya kay Jesus Christ, ang experience niya kay Jesus Christ, hindi niya ipinapasikat. He doesn't brag about it. Actually, he understates everything that had happened to him. Verse 12 says, and the things that had happened to me. Yun lang yung sinabi niya. But I want you to know, brethren, that the things which happened to me, siguro kung tayo yun, iniisa-isa na natin, iisa-isahin ko sa inyo para maintindihan ninyo kung bakit understatement yung sinabi ni Apostle Paul na the things which happened to me. When the Apostle Paul went to Philippi, he was falsely accused. And he was mobbed by the people. He was stripped and stretched to be tortured. He faced an assassination plot and ended up in the hands of a tyrant. And then he was shipwrecked and imprisoned. In everything that has happened to him, he just referred to it as what had happened to me. Bakit ganon? Binato siya, halos namatay siya nung binato siya. Alam niyo ba yun? For the sake of preaching the gospel of the Lord Jesus Christ, actually kung iisipin ninyo, walang bagay na dinaanan si Apostle Paul na hindi siya naghirap. Even in Acts, review niya, sabi niya, the Holy Spirit is testifying to me kung anong mangyayari sa kanya sa susunod na city. Sinasabihan na siya, hindi magiging maganda yung mangyayari sa ron. Masasaktan ka ron. Mahihirapan ka ron. Magugutom ka ron. Anong sabi niya sa verse 24 sa Acts 20? But none of these things move me. Neither I count my life dear unto myself. Yun yung sinabi niya. Now, ano yung motivation ni Apostle Paul? His motivation is his supreme calling. And what is his supreme calling? To advance the gospel of the Lord Jesus Christ. So regardless of what had happened to him, hindi niya sinisensationalize, hindi niya ine-emphasize. Ang kanyang concern is that Christ must be preached to every creature. So kapag sinabi mong advancement of the gospel, it is to advance despite of all the distractions and obstructions. Ganun siya ka-aggressive when it comes to the gospel of the Lord Jesus Christ. At yun yung sinusulat niya sa libro ng Philippi. Ano man ang nangyari sa akin, kung titingnan ninyo, ngayon ako'y naririto dahil ako po I was in prison because of my zeal for the gospel of the Lord Jesus Christ. It does not matter to me. As long as the reason is the gospel of the Lord Jesus Christ. So ibig sabihin, kahit maghirap ako, kahit pahirapan nila ako,
wala akong problema. Basta ang reason ng paghihirap ko si Jesus Christ. Kung minsan may mga causes bakit tayo naghihirap. Ngayon nagpa-check up tayo sa mga doctors. Tapos tinanong tayo, yung mga nagpa-check, anong ginawa mo, bakit ganito yung nararamdaman mo? Siguro yung iba sa atin overwork. Yung iba sa atin hindi na natutulog. Natutulog pa kayo? Oo naman. 4 hours. Ilang oras kayo natutulog? 4. On a regular basis, 4 hours? 5. 5? 6. 6? Longest. Longest 6? Maswerte na kayo kung maka 7 hours kayo. Yes. Talaga naman. Eh di ang mamalas nyo pala. So you see, the sacrifices that you're making for yourself and for your family will eventually cause na magsasuffer kayo physically. So kahit anong sabihin pa nila, doktor, dapat tabaan mo yung pahinga mo, o dapat ganito ang gawin. Hindi eh, you really have to work. Talagang i-force mo yung sarili mo kahit ang gusto mo pang matulog. Pag sinabi ng amo mo, gumising ka na, mag-prepare ka na, mag-cook ka na, lahat-lahat, you really have to stand. You don't have the luxury of sleep. And for you to sleep for 7 hours is actually, wow! It's a miracle. It's a miracle. And those are worthy causes. Pero si Apostle Paul is not about being overworked. Is not being deprived of sleep. Para sa kanya, walang kwenta lahat yan. Basta ang mahalaga, ma-advance ang gospel ni Jesus Christ. I pray na one day magiging ganun yung magiging brand sa akin. This is the brand of the Apostle Paul. That he never fails to advance the gospel of the Lord Jesus Christ. But in any way, hindi excuse yung work natin, hindi excuse yung ginagawa natin ngayon o ano pang mga nangyayari sa atin na hindi natin ma-advance ang gospel. Baka sabihin natin, si Apostle Paul yun, iba naman ako. But every believer, I believe, is called to advance the gospel of the Lord Jesus Christ. And really have to understand, paano ba ang tinatawag na practicing your calling? Do you believe na ang bawat isa sa inyo ay may calling? You heard about the pastor, isang tao na habang siya ay nagpapahinga pagkatapos niya mag-araro, nakakita siya ng PC sa taas doon sa langit. You heard that, right? So sabi niya, PC, preach Christ. Tinatawag ako ng Panginoon na mag-preach. So, pumunta sa Bible school, nag-train siya, tapos nag-pastor siya. Hindi niya maintindihan, sabi niya, ang liwan-liwanag naman ng vision na nakita ko, PC, preach Christ. Bakit walang nangyayari sa ginagawa ko? So pumunta siya sa matandang pastor, tinanong niya, Pastor, anong problema ko? Wala nangyayari sa ministry. Ano ba nakita mo sa langit? PC. Ano ba yung trabaho mo? Farmer po. Hindi preach Christ yung nakita mo. Ano po, Pastor? Plant corn. Farmer siya eh. Hindi nagiging productive yung tinatanim niya. So akala niya, tinatawag na siya maging pastor ng Panginoon. Hindi, mali lang yung tinatanim mo. Huwag kang magtanim ng palay, magtanim ka ng mais. Plant corn. So sometimes, sabi natin may calling tayo, pero parang ang labo yata ng calling. Pero kung gusto nyo malaman kung ano talaga ang calling natin, wala nang iba po. Sinave tayo ng Panginoon dahil gusto niya na i-share natin siya sa ibang mga taong hindi nakakilala ng tunay na kaligtasan. Hindi po sa relihiyon ng kaligtasan. Hindi sa ano pa mang bagay. At yun po nakapagtataka every time I preach, every time I share the gospel sa mga tao, sabi ko, maliligtas ka ba ng relihiyon mo? Hindi po, Pastor. Maliligtas ka ba kapag nag-pray ka? Hindi po, Pastor. Maliligtas ka ba kapag naging mabait at mabuting ang tao? Hindi po, Pastor. Nasa Bible ba lahat yung sinasabi kong hindi ka maliligtas sa lahat ng sinasabi ko? Opo, Pastor. Hindi, wala talaga sa Bible yan. Ba't pinipilit mong diyan ka? Hindi ba? Dahil ang sinabi ng Bible, ang kaligtasan ay makikita kay Kristo Jesus. At yun ang bagay na pilit ginagawa ng paraan ng ibang tao na hindi intindihin. Samantalang napakaliwanag nun na sinabi ng Panginoon na dapat
Yun ang ating gagawin, right? So, we look upon this and realize na ang calling talaga natin, kahit saan man tayo magpunta, hindi nagbabago, to advance the gospel of the Lord Jesus Christ. At yun po ang ini-explain dito ni Apostle Paul sa mga Philippian believers. So what do we mean to practice your calling? First, sinasabi niya, wherever God has placed you, always look for gospel possibilities. Maging bukas ang inyong mga mata sa mga posibilidad na kung saan mababanggit mo ang pangalang Jesus sa isang taong hindi nakakakilala sa Kanya. Verse 13 says, so that it has become evident to the whole palace guard and to all the rest that my chains are in Christ. Naging clear sa kanila yon. Siguro, yung palace guard, ito po special forces kung meron pa. SAF ito ng Roman Empire. Yung unang recruit is 10,000 lang. Special ang salary, parang ginagawa rin ng Digong ngayon. Special ang salary, mas mataas sila sa regular na soldier kasi talagang elite forces itong nagbabantay kay Apostle Paul. Alam mo, talagang kriminal no? Pero yun yung pinapabantay sa niya, 4 at a time. Every duty, 4. So, he took that opportunity na hindi nyo kayang ilagay sa prisuhan ang mensahe ng kaligtasan. Kasi kahit sino pa yung magiging kasama ko sa prisuhan, makakarinig at makakarinig sila kung ano at sino si Jesus Christ. So most of the palace guards nakahinto sa every 4 hours ang shifting. Hindi nag-uulit yun. Di ang dami nakarinig ng gospel. Hindi siya umupo doon, nakulong ako dahil kay Jesus Christ, ayoko na. Di ba? Kung minsan sisisihin pa, eto yung napala ko nakaka-preach. Ganon? Hindi. Tiningnan niya ang positive side kung bakit siya nakulong, of course, because of the Lord Jesus Christ, at kung paano yun magpapatuloy kahit siya ay nakakulong na. At lahat ng nakabantay sa kanya, nakarinig. Kasi sabi niya, it has become evident to the whole palace guard, yung buong forces, buong special forces, nakarinig kung ano talagang reason kung bakit ako ay napreso. And that is because I try to advance the gospel of the Lord Jesus Christ. O yung ginamit niya rin, that my chains are in Christ. Ang gandang pakinggan, na tayo ay nagsasuffer dahil sa commitment natin sa Panginoon. Hindi na nagsasuffer tayo dahil mamatay-matay tayo sa isang boyfriend, sa isang girlfriend, o mamatay-matay ka sa isang bagay kaya ka nagsasuffer. Pero ganun yung sanlibutan, di ba? Maraming nakukulong dahil mamatay-matay silang gumawa ng mga kalukuhan nila, ng mga illegal na mga bagay, na parang hindi sila mabubuhay. Pwede kong bawasan ng konti yung volume kasi ang lakas. Hindi nyo napapansin. Nag-feedback siya. O, yan. Okay. Thank you po, Marian. So, wherever God has placed you, always look for the gospel possibilities. May isang kaming member doon sa Silay na talagang nakita ko ang desire at yung passion niya sa pag-share ng gospel. Isa siyang contractor, maraming tao na under sa kanya. Alam po ginagawa ninyo? Talagang nagbabudget siya out of his own pocket na ang lahat ng mga tao yung nandoon sa nagtatrabaho sa Central makakarinig ng message of salvation. Anong ginagawa niya? Magre-rent siya ng mga ganitong conference room. Imagine yung mga maruruming tao ito Ito yung mga hardworking people na talagang doing the dirty work doon sa kanyang sa company. Pero every year, there seems like a conference like this. Pero yung kanya is evangelism lahat. Parang evangelism conference. 2 weekends yan, so 4 na araw. Buong maghapon, iba't ibang mga speaker. Kami yung mga kinukuha niya speaker. Preaching salvation to these people. Gagastusan niya ng snacks, gagastusan niya ng lunch. Parang ganito rin. Ang hindi mag-a-attend, hindi makakatanggap ng sweldo. Hindi ka mag-a-attend. Yun yung pamamara niya. At least, ayaw mo hindi, nakarinig ka.
Ganun yung desire niya. Sa sobrang passionate niya, kasi siyempre, isa siyang kontraktor, nagpapagawa rin siya ng mga kalendaryo. Yung kalendaryo niya, malaki talaga, nilalakihan niya mga ganito kalaki. Mga ganyan, simula dito, ganyan. Doon sa taas, diba, yung mga number, doon sa taas, nandoon yung buong salvation verses. Step by step nilalagay niya. Kaya hindi ako humingi ng dyaryo sa kanya eh. Kasi yung isang kalendaryo, sayang, mapupunta sa akin, believer na ako eh. Sabi niya, Pastor, intindihin mo ko. Hindi kita bibigyan ng kalendaryo. Alam ko. Kasi natatakot ng maligtas ako muli kung nabasa nila. Hindi, alam ko. Kasi alam ko, gusto mo talaga na maging gospel track kahit yung kalendaryong pinamimigay mo. Ganun siya ka-passionate. I thought I would never see a man such like that. Another man, I know very early in my ministry, pangalan niya is Henry Golciano. One time, nagkasakay kami, sabi niya, Pastor, sasama ako sa'yo. Sumakay kami ng tricycle simula sa Vizca, papunta ng Baybay, and that is 7 kilometer ride sa tricycle. Maybe mga 15 to 20 minutes. Depende sa takbo ng sasakyan. So magkasama kami, ako, nasa harapan, katabi ko yung driver, kasi ibang klase yung tricycle doon sa amin. Doon sa Linde. Yung merong tricycle na yung driver, merong dalawang upuan dito, tapos parang jeep. O, ganon. O, nandun ako sa gilid. So, nakikipag-usap siya sa mga tao at sasabihin na, oy, kumusta kayo? Ganon-ganon, no? Simula lang yung umupo na siya. Maya-maya, ay, mahal na mga bilihin niya, no? Ganon. Yung mga simpleng usapan lang, yung parang pang-araw-araw lang na conversation. Maya-maya, naririnig mo na nagsishare na siya ng gospel. Hindi ko alam kung paano niya ipinapasok yung gospel sa kanilang simple conversation. Maya-maya, bago pa dumating sa town, nananalangin na sila na tumatanggap sa Panginoon yung kasama niya. Sabi ko, ibang klase to. Natural na natural. And that was a challenge for me as a pastor. Kung sila nga, mga ordinaryo silang mga tao, ginagawa nila yung best nila to share the gospel of the Lord Jesus Christ, how much more na ako na nagsasabi na ako ay tinawag ng Panginoon, hindi lang para i-preach ang gospel, kundi talagang i-share ang gospel so that every creature will hear the good news that they can be saved apart from their works and only by the grace of God through the Lord Jesus Christ. And this is what the Apostle Paul is trying to tell these people. Huwag niyong sasabihin ordinaryo kayo. Kasi nilagay kayo ng Panginoon saan man kayo ngayon dahil gusto niya na makarinig ang mga taong hindi pa nakakarinig ng magandang balita na ang buhay ay hindi lamang sa sanlibutan ito. May buhay beyond. Yun yung maganda. Ang lahat ng bagay sa mundo ay may katapusan. Pero kung ikaw ay may buhay na ibinigay ni Kristo Jesus, ang buhay mo ay hindi lang lamang dito sa sanlibutan, kundi doon ay may naghihintay. That's why sabi niya, you are citizens of heaven. Later on to the later chapter of Philippians. The moment you receive the Lord Jesus Christ, dito mo na talaga malalaman ang ganda kapag naging dual citizen ka. Maging dual yung citizenship mo. Ay yung senior, dual citizenship kapag 60 years old. 20% discount agad. Yung iba excited, ay malapit na. Senior na ako. 20% discount. Ganon, di ba? Sa Pilipinas. Oh. Ay, senior citizen ako. Kapag sumakay ako ng MTR, ibibigyan ng upuan sa akin. At ilo na tuwan-tuwa eh. Puti daw yung buhok niya. Eh di, palaging binibigay daw yung upuan. Doon pa nga lang sa senior citizenship, excited ka na. How much more kung heavenly citizenship na yung ini-enjoy mo? Sobra pa yun sa discount na 20%. Sobra pa yun sa mga upuan na ibibigay sa iyo kung ikaw ay tumatayo. It is beyond compare. That's why Paul is so excited that every creature should really hear and listen and receive the gospel of the Lord Jesus Christ. Yun yung exciting doon. Doc Angie was sharing to us na ibang mga darating dito by, I don't know, kailan sila pupunta dito? October. First time na makapunta ng Hong Kong. Meron daw naka-receive ng kanyang passport bago yung, first time niya lang, naka-apply ng passport. Sabi niya,
Excited na ako. Pumunta ng Hong Kong. Hong Kong pa nga lang eh. Di ba? Mamatay-matay ka na, kinakabahan ka na, na-excite ka na, hindi mo na alam yung nararamdaman. How much more kung talagang langit na yung pupuntahan mo? Oh, I could not imagine kung ano kaganda ang langit, mga kapatid. At yun yung in-offer ng Panginoon. And I wonder a lot of people would really reject the Lord Jesus Christ, never knowing the beauty and the promises that comes with it. An eternal abode with God. A privilege to be with Him for all eternity. That is the gospel of the Lord Jesus Christ. And you can have that if you have a personal relationship with Him. And every creature should really know that. Yung iba, sabi nila, kailan pa ba ako makakashare ng gospel? Eh masyado kaming occupied, pastor. Kita mo naman. Minsan, excuse ganun no? Lalo na yung mga executive. Aga pang umaalis. Gabi nang umuuwi. Yung mga nanay naman, sabi nila, trap na kami, pastor, dito sa bahay. Wala nang chance talaga na makapag-share. Oh, come on. Anong sabi ng banal na salita pa yun? Kahit saan kayo. Kasi kung minsan, kapag tayo ay nag-iisip, sineseparate natin yung spiritual life natin sa buhay natin sa trabaho at sa bahay. Hindi pwede yun. Kung ano ka sa simbahan, dapat ganun ka rin sa bahay mo, ganun ka rin sa pinagtatrabahuhan mo. Hindi mo pwedeng i-separate si Jesus Christ na si Jesus Christ on weekends, tapos kung weekdays, iba na naman ulit. Dapat kasama mo siya sa workplace mo because that is your opportunity to show and to share who Christ is in your workplace, the same in your house. Hindi pwedeng maging inconsistent. I don't know if I have shared that to you, pero one time, nung ako po ay bata-bata pang pastor, pinaspeak ako doon sa Valladolid, isang church doon, sa mga young people. Kasi kaibigan ko yung kanilang youth pastor. The whole day of Saturday and Sunday, kasama ko sila, yung mga young people, after ng mga preaching, hindi ako umuwi agad, kasi kaibigan ko yung pastor. Hanggang gabi ng Sunday, I was surprised by a comment of one young people, kasadyas, Tagalog na. Ang saya-saya talaga, no? Basta weekend, ang sarap-sarap dito sa simbahan, no? Talagang pakiramdam ko, naging banal ako ngayong weekend, ganun talaga. Tapos sabi niya bigla, Lunes na naman, magkakasala na naman tayo dito. Ganun ba? Na nagiging matino tayo kung weekend, pero kapag Monday, nagsisimula na naman nag-iisip tayo, ano naman kasalanan ngayong gagawin ko ngayon? Now, Apostle Paul, there is no such thing as weekend Christianity. Apostle Paul is trying to tell us, wherever you are, whatever the day is, you keep on showing and living Christ. Because this is the avenue na may share mo siya sa ibang mga tao. Alam po niyo si Susanna Wesley, nanay siya ni John at saka ni Charles Wesley. Hindi lang po na nag-compose sila ng mga hymn, kundi sila po yung nag-change ng face ng England during their time. Very dynamic preacher. Partner talaga sila. Alam mo kung ilan sila magkakapatid? 19. 19 na magkakapatid. Pero by the age of 10, si Susanna Wesley, maniwala kayo sa hindi, naturuan niya na ng Greek si John at saka si Charles. Buong maghapon, kayod. Noon, ang kayod, farming lang talaga, di ba? Hiniwalayan siya ng kanyang asawa. Siya yung nagtaguyod ng 19 na mga anak niya. Ano gagawin mo sa disrebe ka mga kabataan? Sobra ka pa sa anay nga baboy. Diba? At least ang baboy, may titiyon. Ay, nagigilonggo. Sorry po sa mga Tagalog. Saan ka maghahanap ng ipapakain mo? Hindi ba? Pero alam po ninyo, lahat ng anak ni Susanna Wesley, nasyaran niya ng gospel. Hindi mo kailangan lumayo. Yung tinuturuan ko small group, puro nanay. Talagang occupied the whole full time ng mga mother. Sabi nila, Pastor, wala kami ministry na makuha dito sa church.
Sabi ko, hindi mo yun naman kayo pinipilit na mag-disciple ng mga members sa church. Ang sinasabi ko lang, ang una niyong dapat i-disciple, yung mga anak niyo. Huwag niyong hintayin na yung mga anak niyo, iba pa yung mag-disciple. Mga nanay kayo yung mga influence sa kanila, ang gagawin niyo? You disciple your children. And the same goes with us. You don't have to go that far to disciple someone. Start with your family. Your first mission field is your family. And that is quite a challenge for each and every one of us. Alam po ninyo si Ate, anong pangalan kasi noon yung nasira ni Ate? Duwaso. Dito yung nasave eh. Ate Juliet. Uyanan Duwaso. Oh, Juliet, no? Oh. Dito yung nasave. Nung nasave siya, nagka-burden siya doon sa kanyang mga family. Talagang tinawagan, Pastor, may musabihan niyo po. So, pinuntahan ko doon. Pero nung time na pumunta ako, talagang medyo may, mabait sila sa akin. Pero alam mo, may resistance sa gospel. Pinuntahan ko talaga. Pero alam yung ginawa niya? Umuwi siya. Umuwi siya. Pag-uwi niya, siya mismo ang nag-share. Grabe. Hindi ko alam kung alam niya yung basic of sharing the gospel of the Lord Jesus Christ. But he shared the gospel to the family, and now the family shared together the same faith in the Lord Jesus Christ. Nasira niya yung asawa niya, yung lalaki, pati yung anak niya. Sabi ko, ganda naman ito. Ngayon, nasa Canada na sila. So, hindi imposible. Alam mo man o hindi, basic man o hindi, napakasimple po. Kung may passion ka na mag-advance ng gospel, hindi yun magiging mahirap sa'yo. Kahit maghirap ka pa, gagawin mo yun. Yung sabi ni Apostle Paul. Wherever God has placed you, always look for gospel possibilities. Second, wherever God has placed you, always make the gospel a priority. Make the gospel a priority. In verses 15 to 18, sabi niya, some indeed preach Christ even from envy and strife, from some also from goodwill. The former preach Christ from selfish ambition, not sincerely supposing to an affliction to my chains. But the latter out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. What then? Only that in every way, wow, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and in this I rejoice, yes, and I will rejoice. Sabi ni Apostle Paul, itong pagkakakulong ko, maraming nag-react. So sabi lang, nakulong na yung number one gospel preacher. Tayo mag-preach din tayo kay Jesus Christ. Sabi niya, out of pretense, right? Out of wrong motive. So nag-preach sila para maagaw nila yung limelight from the Apostle Paul. Grabe, no? Gagamitin nila yung gospel para maagaw ang limelight kay Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, wala akong problema. So what? Basta yung gospel na pinipreach sila, even though out of wrong motive, hindi ibang gospel. As long as it is the right gospel, as long as it is the gospel of the Lord Jesus Christ, I have no problem with that. Magkakaroon tayo ng problema kapag ibang gospel yung preach niya. For example, sa Galatians 1:8, sabi niya, kapag may nag-preach sa inyo ng ibang gospel, let him be accursed. Kasi the only gospel is the Lord Jesus Christ. The only good news is that there is Jesus who lived, who died, who was buried, and has risen again, and made a promise that he will be coming back. That's the gospel of the Lord Jesus Christ. And everyone who believes in the Lord Jesus Christ and trusts in Him will be saved for all eternity. Yun yung gospel. Now, ito mga inggitero at inggitera, sige, please natin, para sumikat tayo. Sabi niya, Apostle Paul, wala akong problema. Though I am being burdened by what they're doing, I have no problem with that. As long as the gospel of Christ is preached. See? Very unselfish. Pero sabi niya, meron namang mga taong nagiging tulong talaga sa akin. Sabi niya dito, most of the brethren in the Lord, verse 14, having become confident by my chains, are much more bold to speak the word without fear. Mas maraming tumapang. Siguro sabi nila, hindi lang isa yung marunong mag-share ng gospel. Na-encourage pa sila. Alam po ninyo, sa basketball, nanonood ako ng basketball, may mga time na yung coach intentionally nagpapa-thrown out sa game.
Ano yung nagpapathrown out? Nakikita niyo yung mga coach na nagwa-wild kapag may mga calls ang referee. Ginagawa daw pala talaga nila yun as a strategy. Kasi, nakikita nila yung mga player nila na naglalaro very sloppily. Yung parang wala lang. Oh? Hindi talaga dinidibdib yung laro. So, ano nang gagawin ng coach? Magpapa-technical foul. Kapag na-thrown out, o pinaalis, ejected yung coach, doon tumatapang yung mga player. In-eject yung coach namin. Tingnan ninyo. So, nag-change yung tone ng kanilang game. Ginagawa nila ang best nila to defend yung call against sa kanilang coach. It's a strategy ng mga coach para tumino yung mga player. So si Apostle Paul, I believe, ganitong nangyari. Though hindi niya intentionally na magpapakulong, pero yung pagpapakulong sa kanya, naging motivation ng ibang mga believer. Hindi nyo kayang kulungin ang gospel ni Jesus Christ. We will speak of it more boldly. At ngayon, hindi lang isa. Marami na kami. Marami na kami. They took the challenge. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul. At anong sabi niya? Naging comfort sa akin yan. Kaya mas nanaisip ko pang makulong ako na dumami yung preacher kaysa sa nasa labas ako na isa lang ako. Di ba? Kaya sabi niya, I'm torn between the two. Will I remain here or not? So, to those who speak out of love, they are encouragement. But to those na out of envy, it doesn't matter. As long as, ang ganda na sinabi niya, as long as Christ is preached, in this I rejoice. Yes, and will continually rejoice. See that? What really matters is that Christ should be preached no matter who gets the credit. Kasi wala naman tayo dito para kumuha ng credit na ako ay magaling na preacher. Wala naman tayo dito para kumuha tayo ng credit na ako ay magaling mag-share ng gospel. Na kapag sinasabi ko, ito talaga magaling to eh. Thank you. Tuwang-tuwa ka naman. Di ba? So we must be very, very careful to take the credit from the Lord. Every missionary, every pastor, every believer, wala po tayong ibang aim, kundi ang makita sa atin is the Lord Jesus Christ. Because He is the very reason kung bakit narito tayo ngayon. We're doing the conference not just for the sake of the conference, or to hear a challenge. We're doing this because we know we love the Lord. Amen? Amen. Amen po ba dyan? Amen. Raise the hand. Hindi. Wag. And then number 3, wherever God has placed you, make the gospel as the purpose for living. Ang ganda. Sabi dito sa 19 to 29, for I know that this will turn out for my salvation through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ, according to my earnest expectation and hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ will be magnified in my body, whether by life or by death. Ang ganda nito. Walang magawa si Satanas kay Apostle Paul. Patayin ko na kaya to. Sabi ni Apostle Paul, ay patayin mo ko. Dahil sa aking kamatayan, magnify si Jesus Christ. Wow! Sa aking pagkabuhay, magnify si Jesus Christ. You have no choice. Before po ako dito pumunta sa Hong Kong, may namatay na isang churchgoer. Buti lang hindi member. Nag-request po yung family na mag-service kami doon. Everyday talaga, everyday. Sabi ni Pastor Bob, sobra naman, everyday talaga. Everyday. So ginawa namin every other day. So siya umuwi muna sa Iloilo, kaya may reunion sila. Kami yung nag-preach. Nag-preach yung isa naming office pastor. Ako yung second preacher pagka Tuesday. Sabi ko, hindi na ako sa Thursday kasi wala na ako rito. Only to find out nung bumalik siya na yung namatay pala, double timer. Babae. Babae.
Pero double timer, tapos ako pa yung nagdidikit ng anak. Yung buhay pa siya. Nalaman namin na yung reason ng kamatayan niya, hindi na siya natutulog. Palagi nagpupuyat. Kasi chat ng chat. Doon sa kanyang boyfriend sa Amerika. Oh, yun, masama yun. Chat kayo ng chat, ah. Isang araw mamamatay na lang kayo. Yung nangyari sa kanya ganito, halos hindi na siya natutulog kasi yung lalaki sa Amerika, nagpapagising sa kanya, ginawa siyang human alarm clock. Gisingin mo ko, ah. Gisingin mo ko, ah. Parang ganun ba? So, sinamahan niya yung kapatid niya na mag-apply dito sa Hong Kong para magpa-medical. Siya yung sumama yung pakiramdam. Pagdating doon sa Bacolod, sabi niya, masama ang pakiramdam ko. So, isinugod siya sa regional hospital, pinaupo siya doon, maya-maya, nangitim na lang siya. Aneurysm, pumutok lahat ng ugat niya rito sa kanyang batok. Ang reason, palaging nagpupuyat, kulang ng tulog. Chat kasi ng chat. Ang masama pa nito, ganito, preach kami ng preach doon, nalaman namin, dumating yung tatay, sabi ko, akala ko hindi sila good. Yung pala iniwanan niyo doon sa Mindanao dahil naghahanap siya ng ibang support kasi daw hindi sufficient ang support. Okay lang sana yun. Ang kaso ganito, kumukuha siya ng support doon sa talagang tatay na boyfriend niya, tapos kumukuha rin siya ng support doon sa negro na boyfriend niya rin. Galing, no? Galing ang strategy. So, hindi naging maganda ang kanyang testimony. Yung kamatayan niya ay isang masamang testimony na kamatayan. Nakakahiya. Napupulgar. Yung bulok mo, kung patay ka na, kaya namatayan, puyat ng puyat. Kasi two-timer yan eh. O, kita mo, ganun yung usapan. O. Pero si Apostle Paul, sabi niya, kahit mamatay ako, namatayan because of the Lord Jesus Christ. Ang gandang pakinggan. Diba? Ikaw, kung mamatay ka, anong sasabihin sa'yo ng tao? Namatayan. Mabuti yan, namatay. Masamang tao yan. Nabawas-bawasan na yung mga masasamang tao. Parang gano'n, di ba? Yung parang natutuwa pa yung tao. Hindi. Ang maganda ito, kung mamatay ba tayo, matutuwa ang Diyos sa atin. Yun yung pinakamaganda ron eh. Pag namatay si Apostle Paul, talagang matutuwa ang Diyos. Sabi nga ni Apostle Paul, mas pipiliin ko pang mamatay para kay Kristo. Pero nararamdaman niya, hindi pa ako mamatay. Actually, hindi siya namatay. No? Nakalabas pa siya nito. This is the first imprisonment. He was imprisoned twice. On the second imprisonment, he died. He was beheaded. Pero itong imprisonment na to, sabi niya, I feel hindi ako mamamatay nga. Grabe, no? O nga naman. Alam niyo, nagtetestify kasi sa kanya, di ba? Sabi niya, nagtetestify sa akin yung banal na Espiritu. Talagang sinasabi sa kanya clearly. Kaya sabi yung dreams and vision, God speaks to us personally talaga. Talagang nangungusap siya. Like sa akin, nangungusap po siya ng mga, like nung nag-resign ako sa Dumaguete, talagang maliwanag na talagang papunta ako ng hook. Maliwanag talaga. Sabi ng mga taga-Dumaguete, doblehin namin yung sweldo mo, pastor. Sabi ko, it's not about the money. It's about the calling. Walang katumbas ang calling ng Panginoon. Tandaan po niya. Hindi mo mababayaran yan. Kasi kahit gawin pa nilang 50,000 for example, yung salary ko sa Dumaguete, magiging maligaya ba ako? Hindi. Yung kaligayahan ko po, yung doon sa calling. Kahit 5,000 lang yan, kahit wala kang sweldo, basta yung calling mo, ginagawa mo, ang Panginoon ang bahala sa'yo. You don't have to worry about that. God will always provide. Senior ko ng testimony sa inyo, di ba? Pina-off ko yung camera kasi talagang it's not something to brag about. But here it is. When you are doing the calling of God in your life, you don't have to worry about His provision. So, wherever God has placed you, make the gospel as the purpose for living. Sabi niya po, so in my life and in my death, Christ is always the center. I love that. So I pray na maging ganun din po ako. Lastly, number 4. Wherever God has placed you, always make the gospel as the pattern
for your life. After niya sinare about his passion for Lord Jesus Christ, ito yung yung challenge niya sa mga Philippian believers. And this is my challenge to you. Makinig kayo mabuti. Sabi niya, only let your conduct be worthy of the gospel of Christ. I repeat that. Only let your conduct be worthy of the gospel of Lord Jesus Christ. Alam po ninyo itong term na worthy of the gospel? Or worthy of the calling? Ganito po yan. Ang Panginoon, nung tinawag tayo sa kaligtasan, that is our calling. Tinawag niya tayo para maligtas. Binigay niya po ang lahat ng pangangailangan natin. Walang kulang. Walang labis, walang kulang. Sabi nga, overflowing pa. Now, kung sa weighing scale pa, ganito yung nangyari. Nung ikaw ay hindi pa naliligtas, ganito yan. Nandito yung empty na part ng weighing scale, nandito pa. So, ganun yung balance. Pero nung ligtas ka, binigyan ka ng lahat ng pangangailangan ng Panginoon, ano nangyari? Ganito yan, magkaganyan-ganyan, di ba? Sabi niya, walk worthy of the calling. This is the literal meaning. Ni-explain ko lang sa weighing scale para maintindihan ninyo. Nung tinawag ka ng Panginoon, kumpleto ka ng pangangailangan mo. So, ang balance ganito. Magiging balance yan, worthy of the calling. See that? Magiging balance. You fit to the calling. Worthy of the calling if you are living according to that calling. Meaning, kapag hindi ka namumuhay ng aayon sa kalooban ng Panginoon, ganito ang nangyayari, ang gaan-gaan mo. Hindi mo nababalance yung blessing. Kasi blessing ito eh. Lahat ng blessing nandyan eh. Di ba? Punong-puno ka ng blessing. But if you are not living worthy of the calling, ganito ang nangyayari, wala kang weight. You remember when Belteshazzar was celebrating, may nag-appear sa wall na hand. Ano sabi sa wall? Many, many tekel of harsin. Writing on the wall. Pina-interpret, anong meaning? You have been weighed, you have been measured, but you have been found wanting. Ganun ang mangyayari sa atin. Wini-weigh ka, mini-measure ka ng Panginoon, binless kita ng lahat-lahat ng kaligtasan, ng lahat ng pangangailangan mo, but you're not walking and living according to my calling. What happens? You have been weighed, you have been measured, now you have been found wanting. Ano nangyari kay Belteshazzar? Kinuha ang kingdom sa kanya. Kapag hindi tayo namumuhay according sa calling natin, we miss the opportunity to enjoy the blessing of God. And at the same time, ang Panginoon sabihin, wala ka nang ginagawa, kukunin na lang kita. Mas mabuting nandito ka na lang sa heaven. See that? You're not living according to your calling. So sabi ni Apostle Paul sa mga Philippian believers, only let your conduct be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in the Spirit with one mind, striving together for the faith of the gospel, and not in any way terrified by your adversaries, which is to them a proof of perdition, but to you of salvation, and that from God. For to you it has been granted on behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake, having the same conflict which you saw in me, now here is in me. Now, eto maganda. The picture, itong pinakitang picture dito ni Apostle Paul is this. Ang tawag po dito is phalanx. Phalanx. Pinignan ko sa dictionary sa group. Ang hirap naman i-call ito, i-pronounce. Phalanx. P-H-A-L-A-N-X. Phalanx. Phalanx. Ang ibig sabihin po nito, talagang in-actualize ni Apostle Paul eh. Actually, Philippi was named after Philip of Macedon. Ang pangalan ng Philippi before naging Philippi is Crenedis. Yun yung talagang pangalan niya, which means rich in gold, something like that. Anyways. Pero pinangalan ni Honor sa kay Philip of Macedon kasi siya yung sumakop. Alam po ninyo, ang hirap sakupin ng Philippi. Ang ginawa ni Philip Macedon, para masakop niya yung Philippi, ito yung principle, phalanx. Kasi po ang phalanx pala, it is a formidable military force, highly disciplined, heavily armed infantry, stood shoulder to shoulder in files, normally 8 men deep. As long as they did not break ranks, they were virtually invincible and struck terror into their enemies.
So using this method, Philip of Macedon had united the city-states of Greece and taken the city of Philippi. Ibig sabihin, let's say, 20 tayo. May lulusog na 100 sa atin. Ang principle is, walang hihiwalay. Stand solid. Face every side. Whenever there is an attack, shoulder to shoulder. Habang nagpapanatan, doon niya natalo ng ibang mga kalaban. I don't know if you have watched the movie 300. King Unidas of Sparta, against the hundreds of thousands of Xerxes. Before sila natalo, ang daming namatay sa kalaban. Almost namatay nga si Xerxes, nakaiwas lang eh. Yun yung ginamit nila. They stand shoulder to shoulder, solid. And they were so invincible. Nung binitray lang sila ng Cuba, kaya sila natalo. Ganitong prinsipyo lang sinasabi ng Panginoon. You are my children. You are my formidable force for the gospel of the Lord Jesus Christ. Stand shoulder to shoulder. Shoulder to shoulder. Face every side so that when there is an attack from the adversary, he cannot penetrate you. Nobody should break from the ranks. Walang panghihinaan ng loob. Kung sa Ilonggo pa, patay kung patay. Total, laway. See? Who can win against a force like that? Ang problema, ang mga Christian hindi ganon. We have to really wake up. We should never break ranks. Nagbi-break ranks tayo out of selfish motive. Pero ang motibo natin talaga is really to glorify the Lord Jesus Christ, then we should stand shoulder to shoulder. Then nobody can defeat us. The gospel of the Lord Jesus Christ should bring unity to our relationship, not break us. This is the challenge that we must face. We should learn how to defend each other for the sake of the gospel. There will be oppositions, there will be struggles, there will be suffering, but we need not to be frightened. Alam po ninyo, 14.5 years na po kami ni Pastor Pax na magkasama. That is very unusual for a pastor and an associate pastor to have. Kasi karamihan po ng mga churches, kapag may kasama silang pastor, it's either na yung senior pastor ang tumitira sa kanyang associate, o ang associate mismo ang naiinggit na gusto niya yung position ng kanyang senior pastor. Hindi ba? Hindi sila nagtatagal. 5 years, mahaba na yan. Going 15 years na po kami ni Pastor Pax, at maraming nagtatanong ng mga pastor, anong ginagawa ninyo na hanggang ngayon hindi namin narinig na gusto nyo i-divide ang church? O nag-aaway kayo? Alam po niyo yung sikreto? Simple lang. Hindi po kami perfect. Alam po namin yon. Alam po ninyo, kami ni Pastor Pax nung nagsisimula pa lang sa Bible School, roommate ko yan, lower year yan sa akin. PHB ako, CLC siya. Hindi ko makita talaga na ganun siya katalented when it comes to preaching. Ang alam ko, nangungopya nga yan. Siya naman nagsabi, kopyahanay lang yan. Noon nagsisimula siya, hopefully, hindi na ngayon. Tapos, nung tinawag siya na youth pastor, sabi ko, walang problema. Tawagin natin. Kasi ako yung senior pastor, pinadesign nila ako. Doon una siya 2 months sa akin na nag-pulpit supply sa Silay. But by September that year, ako, July ko tinanggap. By September, tinanggap niya na, tinawag siya namin. July siya namin tinawag, August, September. Tinanggap niya. From that time on, we became partners. Marami siyang mga quirks, marami siyang mga weaknesses. Hindi lang nilet ko yun, hindi. Hinulungan ko siya doon. May mga time nga talagang kinonfront ko siya, sabi ko, uy, talagang dapat disiplinahin ka na eh. Ito yung kasalanan mo. So, plus na. Sorry, boss. Pinakamaliwat, boss, ah. Tapos may mga bagay na weakness ko, naiinis din siya sa akin, pero hindi siya makapagsalita. Pero nakikita sa mukha niya, parang gusto niya ako. Pero instead na tirahin niya ako, tumahimik siya. Hinayaan niya ang panahon na magbago sa akin. Na-feel ko yun eh. Ito maganda sa lahat. Pag may tumira sa akin,
hindi siya nakikisawsaw. Yun yung sinisira ng relationship, di ba? Meron talaga nag-try, alam nyo, meron talaga nag-try na magpulita sa akin yan sa church. Talagang ayaw niya ako, hindi ko alam kung personality ko, kung pamamaraan ko, hindi ko alam. Pero pinipilit niya may kasalanan ako. Yung kasalanan pinipilit niya, hindi ko ginawa. Nangyari yun nung wala pa kami. Pero sabi niya, ikaw yun! Eh hindi maniwala sa kanya yung mga officer. Talagang inisa-isa niya yung mga officer. Talagang kunita, underground. Itong aking youth pastor pa siya noon. Wala rin siya, hindi siya nag-istaw-saw. Sabi niya, bahala ka yan sa sarili niya. Tapos, nagsumbong sa akin yung mga officer. Alam mo, pastor na si Kalito, talagang kinakausap kami na pilitin na namin, magkaisa kami na may kasalanan ka raw. Sabi ko, may kasalanan ako, wala. Tapos kumuha pa ng mga witnesses na magko-confront sa akin. Pinapakain niya mabuti. Kain, sige, kain. O, sama mo kay pastor. Ganti mo kang gagawin, ha? Talagang susuportahan mo ko. Tapos sabi niya, pastor, ganito kasalanan mo. Sabi ko, pwede ako magsalita. Okay. Pag nagsalita ako, tinitingnan niya yung witness niya. Kung magsasalita, hindi nagsasalita. Tapos doon, edi, alis na. Magsusumbong sa akin yung sinama. Alam mo, pastor, sinama niya ako, pinakain niya talaga ako. Kasi sabi niya, susuportahan ko siya. Ano nangyari? Ba't hindi mo sinuportahan? Eh, nung nakinig ako, hindi. Wala ka namang kasalanan. Siya yung may kasalanan eh. See that? When you stand for the right, and these people are on the right mind, and they love the work and the ministry, they will stand with you. Yun yung na-realize ko. At kung may tumitira naman kay Pastor Pax, ganoon din ako. Ano ba naman si Pastor Pax? Ganito. Kausapin ko lang. Ganon. Hindi ko sinasabing, ganyan talaga, baboy kasi yan eh. Hindi ko sinasabing ganyan. Wala yan. Ha? Tapos sinasabihan ko siya, sabi ko may complaint sa'yo, ganito, totoo ba yung ganyan? Kino-confirm lang, hindi yan totoo. Hindi lang to confront. Hindi na yung, ganun pala. Kung maalala, gagawa ang paraan na mag-resign yan. Hindi ganun. Tayo may konting complaint lang, gagawa tayo ng paraan. Diyos ka ba? Ba't gumagawa ka ng paraan? Kung talang ayaw siya ng Panginoon dyan, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Pag kayong gumawa ng paraan, kayo magsasuffer. I tell you. Very simple lang ang principle namin ni Pastor Pax. Bakit nagtagal kami? At yun yung principle na nilalagay namin sa natitirang 8. 10 na po kasi yung pastors namin yan. Pastors na. Ang dami na namin. At saka hindi namin sinisweldohan. Allowance lang kasi volunteer sila. Sabi ko, may mga calling naman kayo. Ba't nandito kayo? Tinataboy, no? Alam, tinataboy. Sabi ko, nandito kayo. Honestly speaking, sabi nila, hindi po ito sa it's not about brand. Sabi nila, we have seen you as a good mentor. I think hindi maging ganun kung hindi ko tinino yung pag-treat kay Pastor Pax. Yung example na hindi ako yung klase ng pastor na tumitira ng kapwa pastor dahil ayaw ko siya. Nakita nila kung paano ko in-encourage, tinulungan yung isang batang nakakabatang pastor. Because we know we're doing the work of God. It is not my work, it is not my name that I am building in Silay. Maubos yung oras natin, i-share ko lang sa inyo kung paano kalaki ng blessing ng Panginoon later, at a later time. Pero ngayon, sabi ko sa inyo, hindi ko po maubos maisip kung paano binibless ng Panginoon ng Silay City. We are about to build a 2,000 seating capacity na simbahan po. 2,000 seating capacity. First phase pa lang po yan. Hindi ko alam saan nanggaling yung pera. Hindi ganun kalaki yung Silay City. Silay Church, 300 lang po yung mga registered member namin. Pero, hindi ko alam saan nanggaling yung mga millions. God is doing a miracle in Silay City. And it is a progressing, booming city. Kasi nandun yung airport eh. I don't know ano ang plano ng Panginoon sa amin. Hindi ko alam. Nag-join lang ako. Kasi sabi ko, hindi ko naman work ito eh. Kaya nagulat, sabi ko nga sa iyo, nagulat po ang Silay nang sinabi ko, in the past 15 years of my ministry dito sa Silay, aaminin ko, wala akong ginawa. Gulat sila. Sa kadami na nangyari sa akin, walang ginawa sa pastor. Kasi sabi ko po, hindi naman po akin yung work. Work ng Panginoon. Ang Panginoon ang gumawa. I don't claim anything. Ano ba na mangyari sa Silay 20 years from now, 10 years from now,
Uulitin ko yung sinabi ko, hindi po ako gumawa. Nagpapasalamat lang po ako sa Panginoon na naging pastor po ako sila. At ginamit niya ako yan. I just see the work of God unfolding miraculously before us. And all I can say, I am unworthy of all these things. And glory be to God. If we want our work, the work of God to flourish in our lives, we must learn how to protect each other's back for the gospel of the Lord Jesus Christ. That is the challenge for all of us. Protect the gospel at all costs and protect each other's back. Then we will come out strong and victorious. Shall we pray? Father God in heaven, we thank you for the word, the challenge of the word, and calling us into the ministry. May we learn how to really serve you the right way. With a pure heart, with a pure motive, making Christ the center of everything that we do. Glory be to your name, Father. We commit us all these things. In Jesus' name.